So, para sa ating quarter 3, week 6, ang ating tatalakayin ay tungkol sa patakarang pananalapi. Una natin tatalakayin siyempre ay ang pinaka-sentro ng ating patakarang pananalapi, which is salapi. So, salapi, pera o sa Ingles ay money. Ito ay ang pangunahing ginagamit ng mga tao upang mabili nila ang kanilang pangangailangan at kagustuhan. At ito naman ang nagbibigay ng halaga sa mga produkto at serbisyo kung gaano sila kamahal o gaano sila kamura. So, ano nga ba ang gamit ng salapi? Bakit tayo gumagamit ng pera? Una ay siyempre para sa palitan. Kung gusto mong makamit or gusto mong bili ang iyong gustong produkto o maranasan ng serbisyo na nais mo, kinakailangan ay meron itong kapalit na salapi o pera bilang kabayaran sa iyong pagkonsumo. So, second, pagtatakda ng halaga. So, kinakailangan natin ang salapi o pera para malaman natin kung ang isang produkto o serbisyo ay mura o mababa ang presyo at mahal kung mataas ang presyo. Siyempre, nakadepende ang halaga na ito sa kung ilan o gaano kamahal ang ginamit na mga sangkap sa paglikha ng produkto na ito at malalaman natin ang halaga nito sa pamamagitan pa rin ng salapi. Pangatlo, ang salapi ay basihan ng hiram o utang na salapi. Siyempre, every time na umuutang tayo o kaya naman humihiram tayo, ang salapi ang nagtatakda kung magkano ang ine-expect ng isang tao na ibayad sa kanya at kung ano ang halaga ng ibabayad natin sa isang tao. So, hindi naman pwede na sasabihin natin na kaunti lang ang utang ko o kaya madami akong utang. Kinakailangan na may specific na halaga ng salapi ang nagtatakda sa utang o hiniram mong salapi. At syempre, ang salapi o pera, ang gamit niya ay upang makaipon at makaimpok. So, para magkaroon tayo ng tagong yaman o kaya naman malaman natin kung meron tayong naitatagong pera na maaari nating gamitin sa mga susunod na mga panahon. So, ito, ang salapi rin ang nagtatakda ng kung magkano, kung gaano nakalaki o kaliit ang naiipon o naitatago mong yaman. So, ano nga ba ang katangian ng salapi? Ano nga ba dapat ang mayroon sa isang salaping barya at salaping papel? Unang-una ay hindi agad nasisira. So, makikita naman natin kapag ang barya, hindi naman siya madaling masira, ma-tear o kaya naman ay iba ang hulma. So, sa pera naman, hindi naman yan katulad ng papel na kapag pinagpapasa-pasa, agad siyang napupunit. Kung ito ay pag-iingatan na ipapasa ito sa maraming mga kamay, na kung saan meron siyang durability na hindi agad siya napupunit kung hindi sinasadya, siyempre. Pero pag sinasadya, siyempre, talagang mapupunit siya. Pero every time na ipinapasa ito, hindi siya madaling mapunit. Pangalawa, madaling dalhin. So, hindi na kailangan ng napakalaking bag para magdala ng salapi. Kahit man lang sa pursing natin, sa mga maliliit na pitaka natin, makakapaglagay tayo ng halaga ng mga salapi. Pangatlo, nahahati ang halaga. So, ibig sabihin, ang 1 million, hindi naman 1 million lang naibabayad natin sa kung saan. Merong 1,000, merong 50, merong 100, 500. So, ito, nahahati siya sa iba't iba pang pagkakahati. Kaya meron tayong pagsusukli. Nasusuklian siya, meron siyang katumbas sa halaga. For example, 1,000, hindi lang naman 1,000 pwedeng mabuo ang 1,000. Maaaring 2,500 o kaya naman 10 100 o kaya 5 200 o kaya naman barya-barya. So, maaari siyang mabuo sa iba't ibang paraan. At syempre, may kakulangan. Ibig sabihin, ang salapi, ang pinakakatangian niya, hindi dapat siya marami. Kasi kapag marami ang pera, marami ang libo, nawawalan siya ng halaga. Ibig sabihin, kung nandiyan na lang ang 1,000 sa kahit saan man paligid natin, hindi na siya matatawag na malaki ang halaga. Eh, samantalang piso, di pa pag nakikita natin piso kahit saan,
medyo mababa ang halaga niya. Pero ang libo, parang napaka-rare lang siyang makita. Kasi nga, ang katangian nito dapat konti lang. Konti lang ang nakakakuha kung ano or nakadepende ito sa antas ng pamumuhay ng isang tao. Yan. So, paano nga ba nag-evolve ang pera? Agad na ba siyang barya? Agad na ba siyang papel? Hindi. Nagsimula ay tayo sa barter system. So, dati dinidiscuss na natin na ang barter system, ang ginagawa lang dito ay palitan ng kahit anong produkto. For example, ako meron akong isda at siya meron naman siyang manok. Ngayon, nagsawa na ako sa isda, marami akong isda, isang bangkang isda, samantalang siya marami siyang mga manok. Ngayon, hindi na nila tinitingnan kung ano ang mas mahal o mura kasi wala pang perspective nun ng halaga ng isang bagay. Basta gusto ko ng manok, meron akong 5 isda, pwede kong ibayad yon na hindi na nila nakikita kung sinong malulugi. Dahil hindi nila nakikita ang halaga ng bawat produkto nito. So, dahil kung ano ang meron ako at meron siya na nais namin ipagpalit dahil sa gusto namin or kailangan namin ng bagay na yon, magpapalitan sila. Samantalang 'pag commodity money, ang commodity, ito yung mga, nakikita sa paligid na, ordinaryo na lang. For example, sa African countries, sa Asian countries, napakaordinaryo ng tanso. Sa Africa, gold, salt, ayan. Ano pa, seashells sa mga tabing, dagat o katabing ilog. Tea, tabako. So, kung ano yung marami sa kanila, yun yung pinagpapalitan nila. So, halimbawa, asin, ibebenta nila, ito yung pambayad nila sa isda. Tapos, isusukli nila sa gold. So, parang ganun. Wala pa rin konsepto ng halaga. Pero, kapag, halimbawa, asin, medyo mababang halaga lang. Pero pag ginto, sobrang mahal ng binibili mo. Pero wala pa siyang specific na 50 pesos, 60 pesos, wala pa. Nakikita pa lang nila ang konsepto ng mahal at mura pero wala pang specific na halaga. Samantalang pupunta na sa precious metals. Dahil hindi na pwedeng asin ang dala-dala. Isang sako ng asin, isang sako ng ginto, isang bag ng tsaa, isang sako ng beans. So, ang ginawa nila, nag-particular na lang sila sa mga metal, which is yung gold, silver, and copper or tanso. Ngayon, syempre, hindi naman habang buhay na naghahawak sila ng ginto. Yung ano nila ginto, napakabigat nun. Silver and copper. So, hindi naman po habang buhay na yun ang binubuhat nila. Kaya, ang nangyayari, pinalit nila ito sa mga barya. Pero hindi rin madaling-daling yun. Kasi kunwari, isang sako ng barya ang bubuhatin mo, napakahirap bumili at magbenta ng ganon. Kaya ang ginawa nila ay lumikha sila ng mga paper money. So, ang unang paper money, ano lang yan, para lang siyang resibo. Ngayon, naging para siyang token. Nagkaroon siya ng parang cheque. Yung cheque lang na ito ay nakalagay yung halaga niya. Ngayon, gumana sila ng mga paper money na merong iba't ibang halaga. Yan. So, ano ba ang anyo ng salapi? Ano ba yung mga itsura nila? First nga, sinasabi natin commodity money. So, ang salapi noon ay asin, o kaya tabako, o kaya naman tsaa, o kaya naman beans, etc. etc. Nagawa rin ng token. Ibig sabihin, yung mga barya, yung mga pare-parehas ang itsura na meron siyang certain na halaga. So, alam na niyo naman yun sa token sa mga Worlds of Fun at saka Tom's World. So, yun, halimbawa, binabayad ng 5 pesos, meron na itong katumbas na pare-parehas na itsura ng pera. At syempre, ang paper money. Yan. So, ganito ang itsura ng pera ngayon sa Pilipinas. So, syempre, kulay lang muna, color muna. So, yung ating 20 pesos is orange. Ang tao doon ay si Manuel L. Quezon. Ang nasa harap ay Malacanang. At ang nasa likod ay ang Banawe Rice Terraces at ang Palm Civet. Ngayon, sa 50 pesos naman, ang tao sa harap ay si Sergio Esmeña. Ang nasa harap na background ni Sergio Esmeña ay First National Assembly noong 1907 at Leyte Landing ni MacArthur. At yung nasa likod naman na yung Taal Volcano at ang Maliputo Fish.
Pupunta naman tayo sa ₱100. Ang nasa harap ay si Manuel A. Rojas at ang kanyang background ay ang Bangko Sentral at Third Republic Inauguration. At ang nasa likod naman ay ang Mayon Volcano at ang Butanding. So, sa ₱200 naman, ang nasa harap ay si Diosdado Macapagal. Ang nasa kanyang likod ay Pledge of Arroyo, Independence House, and Barasuin Church. So, doon sa likod ng pera naman ay ang Chocolate Hills at ang Tarsier sa Bohol. Sa 500, so dati-dati si Benigno Aquino, senior po dapat yan. Ay junior dapat, tama. The third pala si Noynoy. So, dati si Benigno Aquino Jr. or si Nonoy lang yan. Ngayon, idinagdag si Corazon Aquino na former President of the Philippines. So, dito ay nakalagay ang EDSA Revolution at statue of Benigno S. Aquino. At the same time, sa likod po ay ang Subterranean River National Park and Blue Nape Parrot. And sa ating ₱1,000 bill ay ang tatlong napakamahalagang ambag nung panahon ng Hapon. Ito ay si Jose Abad Santos, Jose Fallanes Coda, at si Vicente Lim, na nakalagay ang Centennial Celebration of Independence and Medal of Honor. At the same time, sa likod po nito ay ang Tubataha Reef National Park at South Sea Park. So makikita po natin na yung mga nasa harap ay isa sa mga katangi-tanging mga personalidad sa Pilipinas. At the same time, nandito rin yung mga napaka-importanting mga kaganapan na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas. At yung mga nasa likod naman ay mga pinagmamalaking mga tourist spots. At the same time, ay yung mga katangi-tanging mga endangered species na meron po tayo sa Pilipinas. Yan. Okay, punta tayo sa patakaran pananalapi. Pag sinabi ng patakaran pananalapi, kung paano umiikot ang pera o sirkulasyon ng pera. So, ang pinaka humahawak sa kabuuan ng mga salapi ay mga bangko, particularly ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So, dito po sa expansionary monetary policy, isa itong uri ng patakarang pananalipi o kinikilala bilang easy money policy. Pag sinabing easy money policy, makikita nyo naman sa picture, so nag-e-enjoy si Piggy. Yan. At ang makikita dito ay naglalayon na mahimok ang mga negosyante o namumuhunan na magbukas ng mga bagong negosyo o mas lalong pang palakihin ito. Upang mahikayat ang mga negosyante, ibinababa ng pamahalaan ang interes na nagpapautang sa pamamagitan ng bangko. So dito, makikita natin na ang hinihikayat ay yung mga nagbebenta, ang mga nagnenegosyo. Noong, kung napanood nyo yung fiscal policy, ang hinihikayat ay mga mamamayan na bumili. Dito, ang hinihikayat natin ay mga negosyante at mga gumagawa ng mga produkto na magbenta ng kanilang mga produkto at serbisyo. Dito, dahil bubuksan nila ang mga negosyo nila, dadami ang mga produkto. Siyempre, tatangkilikin ng mga tao, bibilhin ng mga tao. At dito, pag tumaas na ang kagustuhan nila sa produkto at serbisyo, ang mga pangangailangan ng lakas paggawa o mga nagtatrabaho ay bababa. Ibig sabihin, ang pinakalayunin nito ay mabawasan yung unemployment rate. Maraming mga tao ang magkakaroon ng trabaho. Maraming mga tao ang magbibigay ng oportunidad na magkaroon ng trabaho. Ibig sabihin, easy money, madali na lang silang kumita dahil marami silang maaaring trabahong pwedeng pasukan. So, yan ang expansionary monetary policy. Pag sinabing contractionary monetary policy, kabaligtaran. Kilala ito bilang tight monetary policy or money policy. So, makikita natin sa larawan, higpit yung pera. Ang layunin kasi nitong policy nito ay mabawasan ang labis na paggasta ng mga negosyante. So, binabawasan nila, gumastos yung negosyante. Kanina, binabawasan nilang gumastos ang mamamayan. Ngayon, ang negosyante naman. Or, dun sa contractionary fiscal policy, ang mga mamamayan ang pinipigil nila. Dito naman sa contractionary monetary policy, ay ang binabawasan naman nilang gumastos ay mga negosyante. So, pinapatupad nila ang patakaran nito upang maiwasan ang makontrol ang patuloy na pagtaas ng presyo. Siyempre,
kapag gumagastos ang mga negosyante, ang gagawin nila ay magpapataw sila ng presyo o mataas na presyo. So, parang sisingilin nila ito sa mga bumibili at ito ay iniiwasan ng pamahalaan. Kaya ang gagawin ng pamahalaan ay babawasan nila yung mga interes at papakuntiin nila yung paggasta ng negosyante. So, dito, ang pagbaba ng produksyon at pagbabawas ng mga sahod ng manggagawa ay nagiging dahilan para malimitahan din ang paggastos ng mga negosyante. So, dito naman, kailangan nilang kontrolin ang paggastos ng negosyante. Okay? Next. Okay. Ano-ano ang mga sektor ng pananalapi? Ang unang sektor ng pananalapi ay ang mga institusyong bangko. Ibig sabihin, ito yung mga bangko na nag-hold, naghahawak, nagtatago ng mga salapi ng mga mamayan. So, ang institusyong bangko ay ginagawa upang makatulong sa mga mamamayan, sa mga namumuhunan at sa pamahalaan upang palaguin at itago at ipunin ang kanilang mga pera. So, meron tayong iba't ibang mga institusyong bangko, katulad ng commercial bank. Pag sinabing commercial bank, ito ay ang mga bangko na nagbubukas ng ibang mga sangay sa ibang mga lugar dahil sa laki ng kapital na meron ito. Sila ay kalimitang nagpapautang sa mga malalaking korporasyon o namumuhunan. So, ito yung mga typical mga bangko na ginagamit natin o um, pinupuntahan ng mga tao. So, ang thrift bank naman, from the word thrift, tipid. Ito yung mga bangkong di kalakihan na kadalasan ay nagsisilbi sa mga nagsisimula ng may maliit na negosyo. So, ibig sabihin, dahil maliit ang negosyo ng isang tao, ang gagawin ng thrift bank ay tutulungan niyang mag-ipon at magtipid ang mga ito upang hindi masakripisyo ang mga negosyo nila. So, next one ay ang rural bank. So, from the word rural, ito yung mga kalimitang nakikita sa malalayo ang syudad. So, mga nasa probinsya. At kadalasang nagpapautang sa mga magsasaka at may maliit na negosyo. So, ito yung makikita natin sa mga probinsya. Yung mga hindi masyadong naaabot ng urbanisasyon o ng syudad. So, next is special government banks. So, ito ay itinayo at itinatag para sa specific na mga grupo ng mga tao. For example, ang Land Bank of the Philippines. So, ito ay bangko para sa mga magsasaka. Okay, o sa mga pansakahan. Samantalang ito, yung sa Development Bank of the Philippines, so DBP, ito naman ay particularly nagsisilbi sa agrikultura at industriya. Okay. So, hindi siya tungkol sa mga kung ano pang mga klase ng mga parte ng lipunan, hindi lang sa edukasyon, kundi sa agrikultura at industriya. Samantalang ang Al-Amana Islamic Bank, kung makikita naman natin, mapapansin natin, ang pangunahing layunin nito ay matulungan ang mga Muslim na mapaunlad ng kanilang buhay. So, specifically, sabi nga na, specialized ito sa mga Muslim. Yan. So, ano naman yung mga institusyong di bangko? Ang mga hindi bangko, ito yung mga tumatanggap ng kontribusyon ng mga kasapi nito at pinapalago at ibinabalik sa takdang panahon. So, ito yung mga na mga institusyon na pinapalago nila yung pera. Hindi lang tungkol sa pag-iimpok, hindi lang tungkol ito sa pamumuhunan, kundi ang pinakalayunin niya ay palaguin ang mga ito. So, first is kooperatiba. Ang kooperatiba, ito ay itinatag ng mga kasapi nito na may isang layunin. Ano ang layunin nito? Ang mga puhunan mula sa ambag ng mga kasapi ay ipinapautang sa mababang interes. So, every time na nangangailangan ang isang kasapi nito, pinapautang nila at binabayaran nila ito sa mababang interes. So, ibig sabihin, pag parte ka ng kooperatiba, meron ka natatanggap na percentage ng
kita ng kooperatiba at the same time pwede kang umutang sa kooperatiba na yon. Pangalawa naman ay ang bahay sanglaan o ang pawn shop. So from the word sanglaan, nagpapautang ng salapi na may kapalit na collateral. Ibig sabihin, meron kang iiwan doon na bagay at yung katumbas ng halaga ng bagay na yon ang ipapautang sa'yo. So, for example, alahas man yan o kaya mamahaling kagamitan, ibebenta mo isasangla mo yung alahas mo, sasangla mo yung motor mo, sasangla mo yung kotse mo, o kaya yung lupa mo. So, yung mga yon, hahawakan lang nila yon at ibabalik nila kung nabayaran mo na yung halaga na inutang mo. So, third is pension fund. Pag sinabing pension fund, ito naman yung mga natatanggap ng mga nag-retire na o kaya naman ay nagserbisyo sa isang kumpanya at meron siyang naipon sa isang particular na organisasyon. For example, ang GSIS, ito yung insurance or ito yung fund na hinuhulugan nila nung nagtatrabaho sila at nung nag-retire na sila, ito yung makukuha nila sa publikong pagtatrabaho nila. Samantalang SSS, private companies naman ito. At yung sa pag-ibig naman or yung pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno or yun yung meaning ng pag-ibig ay tumutulong naman sa mga nais magmay-ari ng bahay o kaya nagpapautang para sa bahay at paghuhulog sa mga bahay na kanilang nire-rent to own. Yan. So next ay, insurance company. So yung insurance company, ito ay mga registered, yung mga may legal na dokumento na binibigyan ng karapatan ng mga lakal ng negosyo ng siguro sa Pilipinas. Ibig sabihin, insurance. Di ba pag sinasabi ng insurance ng health, pag nagkasakit ka, may makukuha kang porsyento. Pag sa auto o sa kotse, kapag nasiraan ka or merong depekto ang kotse mo o kaya naman ay merong nasira sa kotse mo, yung insurance na yon parang ma-avail mo siya bilang kabawasan sa magiging gastos mo. Sa bahay, insura sa bahay, kapag hindi maayos ang pagkakagawa, pwede mo silang singilin. Insura sa death, halimbawa may namatay na isang tao, tapos yung kanyang pamilya may makukuhang uh, ipon o kabayaran sa mga hulog mo sa insurance. So, insurance company ang tawag. Ngayon, ang tinatawag na regulator, sila yung mga kumukontrol sa ikot at sirkulasyon ng pera. Unang-una, siyempre, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil sila nga naman ang nagproproduce, sila ang nagpapalabas ng mga salapi sa bansa natin. So, next is Philippine Deposit Insurance Commission. So, ang layunin naman niya ay magbigay ng protection sa mga nagde-deposito sa bangko. So, halimbawa, meron kang ipon, magde-deposito ka. Itong komisyon na to ang nagsisiguro na yung dinoposito mong pera sa bangko ay hindi mawabawasan. Kung mawawala man ito, kailangan itong palitan dahil ipinagkatiwalaan mo ito sa isang bangko. Ang Securities and Exchange Commission naman, ito naman ay nakarehistro ng mga negosyo at kumpanya sa bansa. Ibig sabihin, sila yung nag-a-approve kung ang negosyo mo ay legal at hindi magbibigay ng kapahamakan sa mga mamamayan. At the same time, nagbibigay rin to ng protection sa mga nagnenegosyo. Every time na sila ay naglo-loan, every time na sila ay namumuhunan sa mga negosyo na nasa paligid nila. At syempre, ang Insurance Commission, ito naman ang organisasyon na nangangasiwa sa patnubay sa negosyo ng pagsesiguro. Ibig sabihin, hindi pwedeng kung gusto mo lang maisipang magtayo ng insurance company, yun na yun. Hindi. Kumbaga sila yung nagsasaliksik, sila yung mga nag-evaluate kung ang insurance company na yon ay legal at maganda ang pagkaka-organisa ng kumpanya na nais nilang
pagpapatayo. So yan ay ang patakarang pananalapi.